Happy 35th anniversary, Jesus Church. Hallelujah. 35 taon ng katapatan ng God sa ating buhay. Hindi po ganong kadali, hindi ganong smooth ang bawat taon. But, sabi nga, we overcome. We overcome because the Lord, our God, overcome. Amen? Amen? And sa buhay din po natin, personally, lagi po nating tandaan, the Lord is our banner of victory. I'm so happy po sa araw na to na tayong lahat dito ay sama-samang magse-celebrate, magpapasalamat sa katapatan ng ating Diyos na buhay. Yan. So, as we were worshiping God, na-impress po sa puso ko this very word and I want to share it to you. Sabi, bilang-bigla po parang the Lord God spoke in my heart. And parang ang message po niya is, behold, I will do a new thing. Behold, behold, I will do a new thing. Forget the past, for behold, I will do a new thing. Amen? So that for me, that is the word of God. That is really the encouragement of God to each and every one of us. Hindi man yun applied sa church corporately, pwedeng sa buhay nyo. May mga nangyari hindi magaganda. But behold, the Lord God will do a new thing. Yan. So, kalimutan na natin yung mga hindi magaganda, yung mga disappointment, mga discouragement, mga kabiguan natin. And let's hold on to the promise of God. Yan. Today, we want to lift the name of Jesus up high. Yan. Talagang si Lord ang karapat-dapat na itaas, papurihan, luwalhatiin, kilalanin, and i-magnify sa buhay natin. Sabi ko nga po, pag may ini-invite ako, simpleng-simple lang po ang celebration namin. As in, so simple. Yan. Sa kasimplihan nga po, hindi po kami ang board ay hindi nagpa-prepare ng tanghalian. Why? As we were worshiping, sabi ko, I know, bakit simpleng-simpleng merienda lang ang na-prepare ng church? Kasi hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Gusto ko po mabusog tayo ng spiritual food. Ha? Diba? I want us to long for the spiritual food, for the Word of God. Gusto ko, yun doon tayo excited pag may mga ganitong gathering. Kasi kagabi pa sabi ng anak ko, Mami, anong pagkain bukas? Kanina inulit na naman, Mami, anong pagkain? Kasi anniversary, right? Sabi ko, wala lang. Ha? Walang pagkain? Sabi ko, doon nakatingin di ba? Sa physical food. Sana we long, mas kasabikan natin yung spiritual food galing sa Espiritu ng Diyos. Di ba? Kasi yun yung talagang tunay na magpapalakas sa atin. Yun ang tunay na talagang kailangan natin in this time, the spiritual food. Yan. And it is to be delivered by a very, very good friend of ours. Yan. Andito siya, through thick and thin ng Diyos. Andito siya, karamay natin, sumusuporta sa panalangin. Lagi kaming nagsasapilitan pagbibigay ng love offering. Ayaw na ayaw niyang tumanggap ng love offering. Kasi ganun po talaga yung kanyang passion, yung kanyang pagkikare sa atin para talagang tayo po ay suportahan sa lahat ng ating pinagdadaanan. So, siya po ay head pastor, yan, para sa mga hindi pa po nakakakilala. Sa mga bisita nga po pala, ayan, I want to say thank you sa mga pumarito to celebrate with us. Ayan, si Nanay. Ayan, marami po ako nakikita ng mga bagong mukha. Thank you for coming. Ayun, yung kasama ni Sister Juliet. First time ko pong nakita. Maybe for the past. Pero ngayon, parang bagong mukha. Ayan, sila, yung magkatabi po dyan, nakatabi ni Sister Dali. Ayan, thank you. Marami po ako nakikitang bagong mukha. Thank you for coming and celebrating with us to our 35th anniversary. And then back, sabi ko nga po mahabang mag-deliver ng word itong friend of ours na to. Ayan, he is the head pastor of Victory Santa Maria Chapter. Ayan, from 4 services, naging 8 services or 6. 7 services now. I'm on the middle. Just imagine a church having 7 services
in one Sunday. So, gaano kalaki po ang kongregasyon niya. Pero tuwing i-inviting ko po talaga siya rito. He never say no. Never say no. Kanina nga po, I'm preparing going here. Hindi ako makanali kasi medyo nagkasakit po ako for the past week. Hindi ko siya na-text. Tapos kaninang maga, 7:30, baka makalimot si pastor. Ay, grabe yung kaba ko. Nung hindi ko siya makontak, kasi he's on our way here, yung kanyang misis, talagang hindi ako makaligo. Sorry, ganun po ang pastora. Try iniisip, ano yung pagdating ko sa church, di ba? Hindi ako makaligo hanggang hindi ko nakakausap si Sister Joyce. Any one of them, sabi ko, wow, baka makalimot sila. Kasi I never reminded them. Kasi naging busy po ako for the past week. Ayan, thank God. Kahit kailan hindi makakalimot ang Lord. Yan, sa ating lahat. So, without a further ado, siya po ay ating kaibigan. Siya po ay, ano pang masasabi ko, talagang very energetic na preacher of the Word of God. Hindi po siya mauubusan. Kaya nga 7 services Di ba? Pwedeng nagpipreach siya sa 2nd service, and then sa 4th service, and then sa 6 and the 7 services ng kanilang church. Kaya talagang hindi po mauubusan. So full of the Word of God, so full of the Spirit of the living God. Let us all welcome Gios, Pastor Red Pondang. Maraming salamat po, Pastora Joy, and to Gios Church. Maraming salamat po for the opportunity para mag-preach po ulit ngayong umaga. Una ay gusto ko lang batiin ang lahat ng blessed 35th anniversary. Pwede bang pakitapik lang yung katabi mo, pakisabi sa kanya tungkol ito sa katapatan ng Diyos sa ating simbahan. Ayan. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Tama po yung kanina po. Nakita ko si Pastora Joy may miss call. Nagda-drive na po ako papunta rito. By the way, nakatira po kami sa Santa Maria. Galing po ako sa Santa Maria. And alam po ito ng mga ushers, eksakto 8:30 nandyan po ako sa labas kasi I make it a point talaga na as an honor doon sa nag-invite sa akin that I will come on time. Lalong-lalo na simbahan ito. Kaya sabi ko, ay sorry po Pastora, hindi ko po nadala. Then pangalawa, kasi na-mention ni Pastora Joy, yung asawa ko kasi parang plural niya, Joyce. Okay, so Joyce po pangalan ng asawa ko. Kaya wala po lagi yung family ko. Hindi dahil they're not supporting yung pagpipreach ko. Ang totoo po nito, yung 3 anak ko po ay nagmi-ministry lahat sa church. So, kaya yung asawa ko po yung naghahatid sa kanila. Yung panganay kong anak po ay 17 years old, siya po ay kid church teacher. So, yung pangalawang anak ko ay 14. Ang hirap pag tumatanda na nakakalimutan mo ng edad ng anak mo. Yung pangalawang anak ko ay 14. Siya po ay siya po yung nagpipicture sa church kasi may comms po yung church namin. Siya po yung nagpipicture, making sure na maayos yung mga pagpo-post doon sa church. So, pangatlong anak ko ay 10 years old. Siya rin po ay kid church volunteer kahit 10 years old pa lang. Kaya lahat po silang 3 ay hinahatid ng asawa ko sa mga services at ngayong araw po ay all glory to God kasi kasabay ng anniversary po natin. Kasi I'm saying natin kasi naniniwala ako part po ako ng Gios na bilang pamilya. Kaya alam niyo po ba ngayong araw ay launching ng aming pang-7 service sa Victory Santa Maria, Pulong Buhangin. So yung Pulong Buhangin ay nandoon sa may dulong part. So mamayang 4:00 po yung launching ng aming Victory pang-7 service. At sa 7 services namin, 3 ang pinagpipreachan ko weekly. So ibig sabihin, linggo-linggo po yon. 3 beses po akong nagpipreach. Walang mintis yon. Kaya I'm really excited. Mamaya po ay magpipreach pa ako ng 2 services. Weekly talaga yon. 3 services po ang pinipreach ko. And I just want to say thank you for the opportunity bilang ma-invite dito in behalf of my family, Pastora Joy, the whole Samonte family, and all the leadership ng Gios. Lahat ng mga nandito ngayon, maraming salamat. Indeed ay napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pwede bang palakpakan lang natin si God? Okay? So before we start, gusto ko lang pong basahin. I asked Pastora Joy, ano po ba yung theme natin? And she messaged me about Matthew 16:24-25, or ang title nga ay The Cost of Discipleship.
And yun po yung magiging tutok natin ngayong araw. My prayer ngayon ay mas maintindihan nyo yung pagiging disciple ni Christ. Are you ready po? Pwede po bang maanyayahan ng iba or ang lahat na tumayo as we read the Bible verse or verses today? In Matthew 16:24-25, then Jesus told His disciples, If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. In verse 25, for whoever will save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Can I just invite everyone to close your eyes and bow their heads? Lord, we thank you, Lord, this wonderful morning. Thank you for the lives of all these people, God, of GIOS. I pray that your word will minister in their lives. Lord, that they will encounter you in a different way today. Lord, my prayer right now that this message will strike to their hearts, that it will lead to change, new perspective, and even, sabi nga ni Pastora Joy kanina, new beginnings, God. Lord, because you're doing great and mighty things ahead of us. Lord, my prayer today, pagkatapos ng simbang ito, mag-iiba ang perspektibo nila sa pagiging disciple ng isang church at disciple ni Christ. Lord, we thank you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo. Pwede po bang habang umuupo po kayo, pakisabi lang sa katabi mo, mas maganda at mas gwapo ka ngayong araw na ito. Ang ganda ng damit mo, pakisabi sa katabi mo, ayan, okay, bumagay sa'yo yung puti at saka blue. Ayan. So bago po ako magsimula, gusto ko lang batiin ulit. Blessed 35th anniversary, Jesus is our shelter. Palakpakan nyo naman si God. Alam niyo po ba, almost 3 to 4 years, 2021 ata yun, Pastora, no? 2021, 2022, 3 to 4 years ago, ay nandito po ako. And it might not be so good nung time na yon, pero alam niyo po ba, ang nakikita ko ngayon yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pumunta po ako dito estudyante pa lang si Faith. Last year, nakapasa sa board exam. Pumunta ako dito, si Loreline si isa pang Faith, yan nandito no, yan ngayong kasal na. Ang daming mga pagbabago and for good. Tingnan niyo po, no, ang daming nagbago, lumipas ang maraming taon, pero hindi nagbago ang katapatan, pagmamahal ng Diyos. Nagkaroon man ng mga pagsubok, nagkaroon man ng mga accusation, nagkaroon man ng dispute, nagkaroon man ng problema. Pero tingnan niyo po, nanatiling tapat ang Diyos sa simbahang ito, pagkat ang Diyos ang nagtayo ng simbahang ito. Walang makakapagsara, walang makakapaghinto, kundi ang Diyos kasi ang nagsimula at ang Diyos ang patuloy na magiging Diyos ng simbahang ito. Naniniwala po ba kayo doon? Yan, again, happy or blessed 35th anniversary. Bago po ako magsimula, uunahan ko na po kayo, nasabi naman ni Pastora Joy, medyo mahaba po akong mag-preach. Okay, so okay lang po ba? Anniversary nyo naman. Okay, so medyo, sabi mo sa katabi mo, anniversary naman natin, pagbigyan na natin yung chubby na pastor na yan. Okay, so anniversary naman natin. Okay, so ngayon, gusto ko lang magsimula dito. Umamin po kayo, kapag February, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo bukod sa anniversary ninyo? Diba? Huwag nyo na sabihing Valentine's kasi saint po kasi yun eh. Sabi mo na lang, Feb-ibig. Okay? Kasi ang February daw ay Feb-ibig. Bukod sa anniversary ninyo, sino sa inyo rito masaya ang February ninyo? Anyone here? Yan. Okay? So, kasi katabi mo yung asawa mo, kasama mo yung asawa mo, at nakikita mo yung katapatan ng Diyos sa buhay niyo. Sino sa inyo rito mag-amina na kayo? Medyo malungkot ang inyong February or Feb-ibig. Bakit? Kasi nananalangin ka ng taong magmamahal sa'yo hindi pa dumarating. Sino sa inyo rito yung mga binata at dalaga? Can you just raise your hands? Kung binata at dalaga, ang magtaas ng kamay, bibigyan ni Lord. Oh, grabe! Ang bilis Okay, so pakitaas ang kamay ng mga binata at dalaga. Can you just raise your hands? Yan. Nako! Yan. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga binata at dalaga, meron po akong payo sa inyo. Okay lang po bang payuhan ko lang kayo? Gusto kong ipakita tong picture na ito. Yung kaibigan ko, noong February, yung February 14, walang ka-date, walang ka-holding hands.
Eto ang ginawa niya. Simula na, nagkaroon siya ng ka-holding hands. Eto po yung pansit at ito yung Shanghai, di ba? May ka-holding hands ka na, nabusog ka pa. So, meron po ba rito ang ganito? Umamin kayo, meron po ba rito, ngayong February, yung nakalagay sa karatula ng jeep, sa jeep mo lang, pwedeng ipagsiksikan ang sarili mo. Oh. Meron po ba rito pinagsisiksikan mo yung sarili mo pero feeling mo hindi niya binabalik sa yung pag-ibig na yon? Lahat po ng mga pictures na ito ay may kinalaman sa preaching ko mamaya. Another, sabi nila ang pag-ibig daw, ang pag-ibig ko sa iyo ay parang taho. Tanong niyo kung bakit? Mabigat mang dalhin, ipagsisigawan ko pa rin. Grabe, no? So ang pag-ibig daw ay parang nagtitinda ng taho. Mabigat. Sino sa inyo rito, feeling mo ang bigat ng relasyon nyo, may mga time nag-aaway kayo, may mga time nagkakaroon kayo ng tampuhan, pero mahal na mahal mo pa rin siya. Yan. Sabi pa rito sa baba, ang love parang bayad sa jeep. Minsan, hindi nasusuklian. Meron ba rito? Bigay ka ng bigay ng pag-ibig, pero feeling mo, hindi nababalik sa'yo. Kaya nga sabi nila, ang definition daw ng love ay giving everything without expecting something in return. Ang totoong pag-ibig daw ay mahal mo ang tao regardless kung binabalik niya sa'yo. Ngayon, kung nagmamahal ka at hindi nababalik sa'yo lagi yung pag-ibig na yon, gusto kong sabihin sa'yo na yan ang eksaktong definition ng love. Giving everything without expecting something in return. Alam niyo po ba ang kabaliktaran ng love? Total, nasa ibig pa rin naman tayo. Ano ang kabaliktaran ng love? Hate. Magugulat kayo, hindi po hate. Ang kabaliktaran ng love ay evil. Yung iba hindi na gets, magigets niya rin yun. Okay? Baliktarin mo yung love, evil. Okay, so joke lang po. Ang kabaliktaran ng love ay hindi po hate. Bakit? Kahit hate mo ang tao, pero dahil mahal mo siya, tingnan niyo po church, no? Kahit ayaw mo kahit na hate mo yung asawa mo, pero ang tanong, mahal mo pa rin ba siya kahit hate mo siya? Yes, alam niyo ba ang kabaliktaran ng love? Lust. Pagnanasa. So ibig sabihin, ano ang definition ng lust? You're giving everything because you want something in return. Okay, so another picture na gusto kong ipakita sa inyo. Ito, maraming makaka-relate. Sino sa inyo rito, nasabi mo na to, dapat siya na, napakawalan ko pa. Kung mas minahal ko lang siya sana sa mga binata at dalaga dito, no? Kung naalagaan ko lang sana siya, kung namahal ko lang sana siya, kung nabigyan ko lang sana siya ng importansya, marahil dito pa rin siya, kaya lang tumingin ako sa iba. May mga ganun po ba kakilala? Parang itong kaibigan ko lang sabi niya, be honest, dahil ang exam, parang love. Tama ka na, sana. Pero tumingin ka pa sa iba. May mga ganyan po ba rito? But kidding aside, as we start our preaching, sino sa inyo rito nasa ibang lugar, nagtatrabaho sa ibang bansa or ibang lugar yung asawa mo, yung hindi kayo magkasama araw-araw? Can you just raise your hands? Meron ba? Iyan. So meron ba dito, namimiss mo yung mahal mo sa buhay? Saktong-sakto, nakasakay ka sa jeep or nakasakay ka sa bus, nung nakita mo, ito yung nakita mo sa tapat mo. Miss you, Bibi. Miss you, Bibi. Pakitapik naman yung katabi mo, pakisabi sa kanya, miss you, Bibi. Yan. Kaya every Sunday, namimiss mo ba ang bawat isa? Now, I want to start with this. The title of my preaching ay The Cost of Discipleship. Okay, so ano po ba yung cost ng discipleship na ginagawa natin? And as we go on, as we dig deeper, pag-aralan natin yung Matthew, pastor, ibig sabihin, maiksi lang ang preaching natin kasi 2 verse lang, kala mo lang yon. So 2 verse lang pag-usapan natin, Matthew 16, 24 and 25. I like this as we start with 24, then Jesus told his disciples, si Jesus mismo ang nagsabi nito. Ibig sabihin, kung si Jesus, marami pong nakalagay sa Bible, lalo na sa New Testament, na si Jesus mismo ang nag-mention.
And of course, marami sa New Testament ay letter nila Paul, letter nila Peter, nila John. Pero kaya napaka-importante ng gospel book, Matthew, Mark, Luke, John. Bakit? Kasi ito ay verbatim. When you say verbatim, galing mismo sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung galing ito sa bibig ng Diyos, napaka-importante nito. Bakit? Sinabi mismo ng Diyos. Hindi siya narinig lang, hindi siya sinulat lang ng ibang disciples, hindi siya letter lang ng ibang disciples. Ito ay coming from the very mouth ng Diyos mismo. Ibig sabihin, mabigat ito. Ibig sabihin, may value ito. Now, sabi ron, if anyone, si Jesus mismo nagsabi sa mga disciples niya, if anyone will come after me, kung sino raw ang gustong sumunod sa Kanya, let him deny himself and take up his cross and follow me. I want to underline the word, if anyone will come after me. Kung sino raw ang gustong sumunod sa Kanya. Pwede mo bang pakibasa para at least manamnam ninyo? If anyone will come after me. Yung gusto raw sumunod sa Diyos, eto ang gagawin niya. Now, I want to start with this. I want you to think of a crowd. Kunwari, nasa isang church ka na malaking church, merong 500 tao sa loob ng simbahan. Let me tell you this, hindi lahat ng 500 na yon ay disciples ng Diyos. Bakit? There might be a crowd, but not everyone are disciples. What separate a person doon sa maraming tao? Kasi yung isang tao na ito ay disciple ng Diyos. Ulitin ko po, pag nakita ninyo, marami kayong may kitang tao, pero hindi lahat ng tao na yon ay disciple ng Diyos. And this will separate you from a crowd. Yung crowd pupunta lang kasi ay parang napadaan lang, pupunta lang kasi siguro routine na ito, relihiyon na ito, kasi nga may kulang kapag Sunday, kapag hindi ka siya nakakasimba. Pero ang disciple ay kahit na hindi Sunday, sumusunod sa Diyos. Ang totoong disciple ay kahit na hindi linggo, sumusunod siya. Pangalawa, kahit na walang nakakita sa kanya, sumusunod sa Diyos. Ang tanong ngayon, are you a crowd or are you a disciple? Ang ibig sabihin ng crowd, ang crowd ay pupunta lang kasi for the sake lang na makompleto yung Sunday na nagsimba siya. Ang crowd ay parang pakitang tao lang. Ang crowd ay yung mga tao na kung saan wala namang nararanasan kung paano siya pumasok sa simbahan, ganun din siya lumabas. Ang crowd, eto yung mga tao na kung saan kapag nakita mo ang buhay niya ng Monday to Saturday ay naglalakad o magulo yung kanyang buhay or marami siyang ginagawa na hindi naka-align doon sa pinapagawa ng Diyos. Are you a crowd or are you a disciple? Ang disciple ay pupunta ng Sunday, bakit gusto niyang maranasan ng Diyos? Ang disciple ay pupunta ng Sunday, pero kung ano ang buhay niya ng Sunday, eto rin ang buhay niya ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ang disciple ng Diyos, walang nakakita, pero kahit na walang nakikita, ayaw niyang masaktan ng Diyos. Kasi ayaw niyang masaktan yung Diyos na nagmahal sa kanya, ang tumanggap sa kanya kahit na hindi siya karapat-dapat. Ang tanong, ikaw ba ay crowd or are you a disciple of Christ? Can you please stop the person besides you? Pakisabi sa kanya, feeling ko disciple ka. Yan. Okay, so ngayon, yan yung titingnan natin ngayong araw na ito. Now, tingnan natin, may 3 pong instruction si Jesus dito. Sabi dito, then Jesus told his disciple, if anyone will come after me, may 3 condition, may 3 sinabi si Jesus. Number 1, para masabi raw na disciple ka, sinagot din ni Jesus, para masabing disciple ka, sinagot niya rin dito sa same verse na ito. Sabi rito, let him deny himself. One of the first criteria na totoong disciple ka ng Diyos, kaya mo nang i-deny ang sarili mo. Ibig sabihin ng deny himself. Gusto niyo bang tagalugin ko yung deny himself? Yan, salamat po. Yan. Ang ibig sabihin ng deny himself, papaiksiin ko ng Tagalog na statement. Kung ano ang magpapasaya sa Diyos ay gagawin ko. At kung ano ang nagpapalungkot sa Diyos ay hindi ko gagawin. Papasimplihin ko ng Tagalog ng isang statement ang deny himself.
Ang ibig sabihin ng deny himself, yung mga bagay na kung saan masaya ka, pero na-offend ng Diyos, hindi mo nagagawin. Pero kung ano ang nagpapasaya sa Diyos, ay gagawin ko. Kung ikaw ay tatay ngayong araw na ito, hindi na barkada ang uunahin mo, ang pamilya mo na ang unahin mo, bakit yan ang magpapasaya sa Diyos? Kung ikaw ay married ngayon, hindi ka titingin sa ibang babae, sa ibang lalaki. Bakit? Kasi ano ang sabi ng Diyos? Mahalin mo ang asawa mo. Bakit? Every time na may mga ginagawa ka na hindi nakakalugod sa Diyos, ang unang nalulungkot at ang nasasaktan ay ang Diyos. Kung ano ang nagpapasaya sa Diyos ay gagawin ko, at kung ano ang nagpapalungkot sa Diyos ay hindi ko gagawin. Kaya nga kapag ang mga bagay na ito ay naiiyak ang Diyos, hindi mo gagawin. Bakit? Ayaw mong masaktan ang Diyos. Ang tanong ngayon, sino ang nasusunod sa buhay mo? Lagi ko tong prayer, Lord, hayaan mong umiyak ako sa mga bagay na naiiyak ka. Hayaan mong matuwa ako sa mga bagay na natutuwa ka. Lord, ang gusto ko, ma-please ka sa buhay ko. Pero kung kung marami kang bagay na kino-compromise dahil sa sarili mo, hindi ka pa totoong disciple. Ang totoong disciple ay kaya mong bitawan lahat ng mga bagay na kung saan ikaw ang bida, kasi sa dulo, ang Diyos na ang bida sa buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si God? Pwede bang tapikin mo ang katabi mo? Pakisabi sa kanya, sino ang bida sa buhay mo? Sabi ng isa, si Jollibee. Hindi po, iba po yun. Now, as we continue with this, gustong-gusto ko tong verse na to. Paano mo magagawa ito? As we go to Colossians 3:5, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality. Bakit? Alam niyo po ba, bakit hindi mo nadidina yung sarili mo? Kasi may mga kasalanan na kung saan nagagawa mo pa rin ngayon. Alam niyo po ba, etong Colossians 3:5 na ito raw yung kadalasang kinababagsak ng Kristyano, sexual immorality. Now, lagi ko tong sinasabi, kung ikaw ay wala namang trabaho sa gabi, wala po akong ino-offend, wala po akong pinariringgan. Kunwari, kabataan ka, and the parents will agree with this. 1 a.m. na, 2 a.m. na, gising pa rin yung anak mo. Ang tanong, may business ba siya ng gabi? Alam niyo po ba kapag ganon, kapag 1 a.m., 2 a.m. may lumabas na research, hating gabi, madaling araw, kadalasan dito umaatake ang demonyo. May lumabas na mga studies, pansinin nyo ito, between 12 a.m. daw to 3 a.m. maraming nagpa-pop out na mga malalaswang, mga advertisement sa Facebook. Bakit? Kasi alam ng demonyo kung paano ka aatakihin. Now, kung hindi mo babantayan ang sarili mo, magugulat ka na lang, nahulog ka na sa temptation ng kaaway or kalaban. Kaya nga, sexual immorality. Ibig sabihin, you put to death, therefore, what is earthly in you. Ano yung earthly kadalasan? Ang unang mong i-deny, sexual immorality. Ibig sabihin nito, hindi ito automatic na nade-deny lang. Ibig sabihin, conscious ito, intentional ito na hindi mo gagawin. Now, kung ikaw ay kabataan ngayon, at 1 a.m., 2 a.m., nagpupuyat ka pa sa gadget, tandaan mo, there will become a time na pwedeng matem ka. At kapag natem ka, there will become a time na gusto mong gawin physical. At kapag nasa physical na, gusto mong pumasok sa ibang relasyon, ang kasalanan ay hindi nangyayari automatic. Ito ay proseso na dahan-dahan kang inaatake. Ibig sabihin, kung Kristyano ka, ano ang ibig sabihin ng deny yourself? Hindi mo ito gagawin. Bakit hindi nalulugod ang Diyos sa mga bagay na ito? Now, sabi roon, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Ano ang dapat gawin? In same chapter 3, pero verse 12 and 13. But put on then as God-chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Ibig sabihin, nababago yung dating ikaw. Alam niyo po ba, as you deny yourself, habang dinideny mo yung sarili mo at sumusunod ka sa Diyos, magugulat ka na lang unti-unting nababago yung pagkatao mo. Ang pagbabago ay hindi nangyayari
automatic. Nagsisimula ang pagbabago kung kaya mong i-deny ang sarili mo at kaya mong sumunod sa Diyos. At habang sumusunod ka sa Diyos, makikita mo na lang hindi na mahirap iwasan ng kasalanan. Naranasan niyo na po ba ito? Ayoko nang mag-church kasi pabalik-balik naman ako sa kasalanan ko. The more na dapat kang mag-church. Narinig mo na ba ito? Ayoko nang magsimba kasi magkakasala rin naman ako. Lalo ka magkakasala kung hindi ka magsisimba at lumalayo ka yung relasyon mo sa Diyos. Narinig mo naman ito? Narinig nyo na ba ito? Ganun din naman, paulit-ulit lang ako sa kasalanan. Ayoko nang magsimba. Alam nyo po ba, ang tunay na Kristiyano, kahit na nagkakasala ka, lalabanan mo. Bakit? Habang nilalabanan mo, dinideny mo yung sarili mo, hinahumble mo yung sarili mo, doon nagkakaroon ng pagbabago. Pero kung ikaw ay lumayo sa Diyos, lumayo sa simbahan, hindi na nagparamdam, alam nyo ba na lalo kang aatakihin ng kalaban? That is why whenever you feel na ayaw mong magsimba, wag na kayong magtaas ng kamay. Hindi ito taga-Diyos. Meron ba rito para bang ayaw mong magsimba kanina? Kasi kagabi nag-away kayo ng asawa mo. Oh grabe, pastor, parang alam mo yung mga nangyari sa amin. Meron dito kaninang umaga or kagabi, may pinag-awayan kayo ng simpleng bagay. Tapos narinig mo na ba ito, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka sa akin. Di ba ang sakit kapag naririnig mo sa asawa mo, kapatid mo, bakit ang feeling mo inaatake ka ng pamilya mo, ng kaibigan mo, ng mahal mo sa buhay. Pero ang reality, habang ayaw mong umaten, alam nyo ba kapag umaten ka, doon mo pala mas ma-encounter si God. Kaya nga kapag ayaw mong magsimba, the more na magsimba ka. Kapag ayaw mong magpa-disciple, the more na magpa-disciple ka. Bakit? Alam kasi ng demonyo na maganda ang gagawin sa'yo ng Diyos, kaya pipigilan ka niya. The more na nararamdaman mong ayaw mo, ipaglaban mo, mas lalo kang pumunta sa church, mas lalo kang magpa-disciple. Bakit? God is on a process of doing something greater sa buhay mo ngayong araw na ito. Pwede bang palakpakan mo si God? Kung ikaw yung tao ngayon na kanina pa lang nag-struggle ka, aatin ba ako ngayon o hindi? Aatin ba ako ngayon hindi? Tandaan mo, may gagawin ng Diyos ngayong araw na ito sa'yo. I like this, sabi rito, bearing with one another, and if one, tingnan nyo, nagkaroon na ng kindness, humility, meekness, and patience. Itong mga bagay na ito, hindi ito nangyayari automatic. Nangyayari ito as you continue denying yourself. Lord, hindi na ako magaling, ikaw na ang magaling. Lord, hindi na ako ang nasusunod, ikaw na ang nasusunod. Lord, hindi na yung kagustuhan ko yung gagawin ko, kung ano na yung kagustuhan mo. Lord, hindi na yung will ang gusto ko, yung will mo na, let your will be done. Habang deny mo yung sarili mo at habang nakatingin ka sa Diyos, unti-unting mangyayari ito. May mga bagay na gusto mo madalian ang proseso, pero ang proseso ng pagsunod sa Diyos, dahan-dahan ito. May mga iba na bigla ang mababago, pero maraming iba proseso na unti-unti ang pagbabago. Hayaan mo ang proseso ng Diyos ang magbago sa'yo. There will become a time habang sumusunod ka sa Diyos, dati magalitin ka, ngayon hindi ka na magalitin. Sino sa inyo rito na kung saan yung para bang madali kang mainis, wala kang self-control, hindi man totaling nababago ka agad, pero unti-unti, meron ba rito, kapag na-overtaken ka, anong gagawin mo? O gaganti ka, mag-overtake ka din. Binusinaan ka, anong ginawa mo? Binusinaan mo din. May mga ganun ba sa inyo rito? Walang ganyan sa Diyos. Tinaasan ka ng ilaw, tinaasan mo rin ng ilaw. Binabaan ka ng bintana, binabaan mo rin ng bintana. Pag sabi mo, pagtingin mo, taga-Diyos pala. Bro, chinecheck ko lang kung kumusta ka. Okay ka lang ba? Sabi nung isa, okay lang. May mga ganun ba dito? Or maybe nakipagkarerahan ka, inobertikan ka, gumanti ka, inobertikan mo din. Tapos nagulat ka na lang, lumiko doon sa may Shakey's Pulilan. Pagliko, lumiko uli sa Petron, nakipagunahan ka. Oh no, pagtingin mo, taga-Diyos pala. joke lang. Dito rin pala papunta, no? Bakit? Why I'm saying here? Unti-unti kang nababago, unti-unti kang binabago ng Diyos when you deny yourself and you fix your eyes on Jesus. Doon mo makikita yung unti-unting pagbabago, bearing with one another, and if one has a complaint
against another, forgiving each other as the Lord has forgiven. Na-mention to kanina ni Pastor Joy, na kung saan ito ang season also na magpapatawad ka. Na lahat ng nanakit sa'yo, lahat ng mga bagay na nakasakit sa'yo, you're now willing to let go. Bakit? Kasi as you deny yourself, you're now fixing your eyes on Jesus. Si Jesus nagpatawad, kaya kaya mo na rin magpatawad kasi yun ang magpapasaya sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, kung may katampuhan yan, pastor, ang katampuhan niya, asawa niya, naku, lalo mong patawarin. Napakahirap katampuhan ng asawa mo. Bakit? Katabi mo eh. So imagine mo, na pagtingin mo, yung kinakantahan mo pala yung asawa mo, Lord, kunin mo, O Diyos, at tanggapin siya. Yung pala kinakantahan ka rin niya, mauna ka. And kadalasan, ganun tayo. Pero when you deny yourself, hindi na importante kung sino yung tama o mali. Ang importante, susunod ako sa Diyos. Hindi ko po sa pinagmamayabang, magti-20 years na kaming kasal ng asawa ko ngayong October. Imagine niyo, no? Hindi halatang magti-20 years na kami, magdadalawang dekada na kaming kasal ng asawa ko for almost 20 years. Meron kaming dalawang kasunduan. Yan, si Lorelie, si Faith ay nandyan pati. Nandyan ba ang yung labido? Yan, yung may mga kinasal po ako dito eh. So alam niyo po, napagkasunduan namin ng asawa ko na kung saan kapag nakipagtalo kami sa isa't isa, hindi kami mananalo sa argument. Tanong niyo kung bakit? Nanalo ka nga, nasaktan mo naman yung asawa mo, di talo ka pa din kasi nasaktan mo yung taong mahal mo. Tapikin mo yung asawa mo, pakisabi, makinig ka sa pastor na yan. Bagay sa'yo. Okay, so, sino sa inyo rito, lagi mong pinagsisiksikan na tama ka? Alam nyo, pag pinagsiksikan mo at nasaktan mo yung asawa mo, baliwala na napatunayan mong tatama ka. Kasi yung taong pinakamamahal mo at regalo sa'yo ng Diyos, nasaktan mo eh. Pangalawang principle ko, lagi ko itong sinasabi sa mga kinakasal ko, hindi kami natutulog nang may tampo or sama kami ng loob sa isa't isa. Bakit? Ang lahat ng tampo ay lumalala at nagkakaroon ng unforgiveness at pride. Kaya nga ang laging principle namin for almost 20 years, hindi pwedeng matulog kami nang may tampo at sama kami ng loob sa isa't isa. One time nakatulog yung asawa ko, I don't know kung na-share ko ito sa inyo. Sabi ko, 2 a.m. na, hindi ako makatulog, nasanay na kasi ako. 3 a.m. na, ginising ko siya, Han, hindi ako makatulog, sorry. Nagulat siya, nakatulog pala ako. Sorry. Sabi ko, hindi ako may kasalanan. Sumagot yung asawa ko, hindi ako nga nakatulog ako. Sorry, ako may kasalanan. Sumagot ako, hindi, wag ka na magsalita, ako may kasalanan. Actually, nag-away kami ulit kung sino talaga yung may kasalanan. Joke lang. Pero anong ibig sabihin? Yung deny yourself, una mong i-deny ang sarili mo sa marriage. Bakit? Kasi kapag lagi mong pinilit, ikaw ang tama, lalo kayo magkakaproblema. Deny yourself, ibig sabihin, hindi na importante ang gusto ko, ang importante ang gusto ng Diyos. Importante yung restoration, reconciliation naming mag-asawa. Ito ang larawan ng deny yourself. Hindi na ikaw ang magaling. Hindi na ikaw yung pinakamatalino. Hindi na yung kalooban at gusto mo ang masusunod. Ang gusto na ng Diyos ang masusunod sa buhay mo. At habang ginagawa mo ito, madali na lang maging kind, maging humble, magkaroon ng patience, self-control, at higit sa lahat, madali na lang magpatawad. Bakit? Kasi naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si God? As we continue, then Jesus told his disciple, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross. I want to underline the word, take up his cross. Pakisabi nga po sa katabi mo, take up his cross. Now, papakita ko sa inyo ang picture ng cross. Ang picture ng cross ay hindi masaya. Bakit? The reality is, nagsuffer si Christ sa cross. Ibig sabihin, kapag naging Kristyano ka, tanggapin mo na ipipersecute ka. Tanggapin mo na masasaktan ka. Tanggapin mo na may mga taong lalayo sa'yo simply kasi hindi na kayo pareho ng ginagalawang mundo. Yung dati,
nagiinuman kayo, hindi ka na masaya sa pakikipag-inuman kasi alam mong nasasaktan ng Diyos. Ang priority mo na ay ang pamilya mo. Sa mga kabataan na kung saan nagmumura, ang daming ginagawang hindi maayos ng mga kabataan sa eskwelahan, hindi mo na sila sasamahan. Bakit? Alam mong malungkot ang Diyos dito. Alam nyo ang mangyayari, lalayoan ka ng mga kaibigan mo. Hindi dahil ayaw nila sa'yo, pero dahil hindi na kayo pareho ng ginagawa. Take up the cross. Ang ibig sabihin ng take up the cross, hayaan mo na iwanan ka ng iba. Bakit? Meron ka namang bagong kasama, ang Diyos sa buhay mo. May lumapit sa akin, nagpa-counseling, college, nade-depress siya kasi iniwanan siya lahat ng mga kaibigan niya nung naging Kristiyano siya. Alam mo, sabi ko sa kanya, pero alam mo ba, tingnan mo, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo, nung nagkikwentuhan kami, unti-unti after few months, nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa church, bagong kaibigan na Kristiyano sa eskwelahan nila. Alam niyo ba, may mga time na nawawala yung mga kaibigan mo dati, hindi dahil ayaw ng Diyos ng kaibigan mo sa buhay mo, pero papalitan niya ng align kayo sa ugali, align kayo sa karakter, pareho kayo ng values. Bakit? Ang direksyon nyo kasi ay lahat kayo may buhat na cross at ang dulo ay tagumpay sa buhay. Pero, when you don't take up the cross, makikipagchismisan, makikipag-inuman, magsisinungaling, magko-compromise. Kapag hindi mo buhat ang cross, malalayo ka sa buhay mo. Mawawasak yung buhay mo. Ang larawan ng take up the cross, habang buhat-buhat mo yung cross, ayaw ng iba na buhatin ito. Pero alam nyo ba, may mga iba tutulong sa pagbuhat mo. Bakit? Pareho kasi kayo ng belief, pareho kayo ng values, pareho kayo ng karakter. Iniwanan ka ng iba ng mga hindi totoong kaibigan, pero sasamahan ka ng mga kaibigan na galing sa Diyos na pareho kayo ng vision, pareho kayo ng mission, pareho kayo ng direksyon. At sa dulo ng direksyon na ito, hindi man perpekto ang buhay mo ngayon, pero later on may kita mo kung gaano kabuti, ka-faithful at unti-unti natuto pa rin ng Diyos ang panalangin mo. Hindi man pera kaagad, pero may kita mo unti-unting ayusin ng Diyos ang pamilya mo. Unti-unting ayusin ng Diyos yung relationship. Unti-unting ibabalik ng Diyos yung respeto sa'yo. At may kita mo later on, ibabalik niya. Bakit? When you deny yourself and take up the cross, sa dulo nito, isa lang ang direksyon. Ang dulo nito ay tagumpay, victory sa buhay mo. Bakit? Kasi kapag tinake up mo ang cross, ang Diyos ang kasama mo. Iniwanan mo yung mundo, pero you take up the cross, ang kasama mo ay ang Diyos. Kaya dadaling ka niya sa buhay ng tagumpay. Mahirap man, mabigat man. Kaya kung may mga time na sasaktan ka, kung may mga time na lumuluha ka, kung may mga time na pinipersecute ka, magpatuloy ka. Kasi isa lang sigurado, kasama mo ang Diyos. Can we give God the best clap of praise? I like this, sabi rito, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Yung hindi bubuhat ng cross niya, cannot be my disciple. Bakit? Kasi, pansinin niyo to, kapag ang Diyos lang yung inaasahan mo, may mga time, na naranasan niyo na ba to, nagagawan mo ng paraan, imamanipulate mo yung sitwasyon, gagawan mo ng diskarte, na kung saan nako-compromise ka na pala. Ibig sabihin ng take up the cross, Lord, gagawin ko kung ano yung tama kasi ikaw ang susundin ko. Obedience. There will become a time when you take up the cross. Okay lang mo bang kwentuhan ko kayo? Merong isang babae na kung saan yung kanyang asawa, Kristiyano siya, yung kanyang asawa ay nagkaroon ng problema. Now, sabi niya, nagsiserve naman ako, bakit ganito yung asawa ko? Alam niyo po ang ginawa ng babae? Take up the cross. I'm not saying maging martir kayo. Pakinggan nyo, tapusin nyo itong kwentong ito. Ang ganda ng kwentong ito. Yung kanyang asawa ay lasinggero, sugarol. Lahat ng bisyo halos ginawa. Walang time sa kanila. As in talagang sobrang one of the worst na asawa. Yung take up the cross, ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya ay pinanalangin niya ang asawa niya araw-araw. Pinanalangin niya ang asawa niya. Kaya kung Kristiyano ka, pero
Wala kang ginagawa sa mga bagay na kung saan ayaw mo sa asawa mo, may problema. Ang ganda ng kwentong ito. Ang gagawin niya, ipapanalangin niya ang asawa niya. Again, I'm not saying maging martir kayo. Kwento lang naman ito. This is a true to life story. Ang gagawin niya, yung asawa niya ay may kabit. Alam niya na may kabit. Pero alam niyo po ba, she keeps on praying, magpipray. Sino sa inyo rito, kinikwento ko pa lang nanggigigil na kayo. Hindi priority yung pamilya niya, yung anak niya. Alam niyo po ba, ang ginawa ng babaeng ito, pray lang siya ng pray for many years. One time, yung kanyang asawa ay umuwi ng lasing doon sa bahay ng mistress niya, kabit niya. Alam niyo nangyari? Galit na galit yung mistress, wala kang kwenta, pinagmumuray yung asawa niya, na kung saan basang-basa sa ulan, naalala nung asawa niya, umuwi kaya ako sa totoo kong asawa? Umuwi siya doon sa totoong asawa niya. Alam nyo, nag-aabang yung asawa niya. Pinapasok siya. Okay to ah. Hindi ako minura. Pinapasok pa ako. Alam nyo ginawa? Binihisan siya, pinunasan siya, tapos pinagpipray siya. Nung araw daw na yon, sabi nung asawang lalaki, parang sinasampal ako ng kabutihan ng asawa ko. At hindi niya makakalimutan, kala ng asawa niya, tulog na yung asawa niyang laseng. Alam niyo, pinanalangin siya, Lord, salamat sa buhay ng asawa ko. Alam ko, hindi ko siya kayang baguhin. Baguhin mo siya. Sa dami ng sakit na nararamdaman ko, Lord, ikaw ang nag-aliw sa akin. Para bang take up the cross, no? Alam niyo, hindi niya alam, gising pala yung asawa niya. Lord, wala pong imposible sa inyo. Kaya niyo pong baguhin yung asawa ko. Nakikinig pala yung asawa niya. Nung tumalikod na umalis yung babae, iyak na iyak yung lalaki. For many years, hanap-hanap ako ng ibang babae. Yung totoo palang nagmamahal sa akin ay yun yung asawa ko. Yung tao na hindi ko binigyan ng value, siya pala ang totoong nagbibigay ng value. Alam niyo po ba, iyak ng iyak yung lalaki until he repented, he cried out to God. Nung time na yun, umiyak siya kay God, Lord, sorry kung nasaktan ko kayo. Sorry kung na-offend ko ang asawa ko kayo. Alam niyo po ba, nung time na yun, after few months, na bago yung asawa niya, and that lasinggero, babaero, sugarol, walang priority sa pamilya, after years, ay naging pastor sa Rizal. Pwede bang palakpakan natin si God? Alam niyo kung bakit? Someone take up the cross. Someone hindi tumigil mag-pray. Someone ay ginawa kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Another story, mabilis lang ito, sabi ko sa inyo, nagpaalam ako sa inyo eh. Another story, meron po kaming kumakanta sa church, ang pangalan niya ay Lulu Columna. So, simula nung launching namin sa church, he was there. 2017, 2018, 2019, nandoon na siya sa church. Alam nyo, iyak siya ng iyak sa aming sa asawa ko, kay Joyce at saka sa akin. Pastor, kumakanta ako sa church, yung asawa ko, ibang babae, 11 years niyang kabit yung babae na yon. 11 years, uuwi lang sa amin, kukuha ng damit, walang panahon, 2 anak nilang babae. Malalaki na yung mga anak ko. Pero hindi man lang nila naramdaman yung pagmamahal nung ama nila. Alam niyo, sabi ko sa kanya, nakatiis ka nga ng 11 years eh. Pwede bang magtiis ka ng another 6 months to 1 year? Pero iba ngayon, ipag-pray mo araw-araw. Pag-pray mo araw-araw, take up the cross. Take up the cross. Ipag-pray mo araw-araw. Kasi kasama yung burden, yung pain, yung sakit na nararamdaman mo. Ang difference ngayon, araw-araw mo siyang ipag-pray at every week mo siyang i-invite. Eto na, after 4 months, na-invite niya sa church. Nung na-invite niya sa church, Pastor, for the first time, umati ng church. Alam mo, sabi ko sa kanya, sige, pwede bang kausapin ko after ng service? E di kinausap ko. Sabi ko sa kanya, bro, alam ko nagmamadali ka. Pwede bang mag-set tayo ng ibang araw? Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Nung time pala na yon, ay nagkaroon siya ng problema at ang prayer niya, magkaroon siya ng kaibigan. Eh yun mismo yung sinabi ko. So to cut the long story short, nag-meet kami. Alam niyo ba, nung nag-meet kami, ay
dinisciple ko, kumbaga nag-share ako ng gospel sa kanya one-on-one. Alam niyo po ba itong lalaking ito, nung time na yon, ito po magugulat kayo, pandemic lang ito. Kasi nga, di ba, ilang years niyang pinagpipre yung asawa niya. So, 2020 nung pandemic, what happened ay sobrang hirap nila, mareremata yung bahay nila, so on and so forth. Sobrang hirap na hirap yung buhay nila. Alam niyo po ba, nung time na yon, you will be amazed with the story. Sabi ko sa kanya nung nagdi-disciple na kami, bro, ay may purpose si God sa buhay mo. To cut the long story short, na plug in, kilala po itong babaero na nanakit ng asawa. May mistress na hindi na umuwi sa bahay, umuwi every quarter lang. Mareremata na yung bahay, walang pakialam sa pamilya. Alam niyo po ba, ma-amaze po kayo, na-encounter niya si God. Nung na-encounter niya si God, after few months, hiniwalayan niya yung kanyang kabit. Hindi ko makakalimutan, nag-post ng Facebook yung kanyang kabit, sinisiraan siya pati yung simbahan. Kasi hindi makapaniwala na for many years iniwanan siya. Sabi ko sa kanya, bro, magpatuloy ka lang. Hindi po ito kwento, pwede yung i-validate sa Victory Santa Maria. Alam niyo po ba, yung tao na ito ngayon, ma-amaze po kayo, one of our leaders sa church. Yung taong ito ngayon na dating mareremata na yung bahay, magugulat po kayo kung alam nyo po yung bentank ngayon, yung tangke na kalaban ng best tank na nagde-deliver. Siya po ay na-bless, nagtayo siya ng fabrication ng mga tangke ng tubig na ito. Alam niyo po ba na meron siyang 3 truck ngayon? Alam niyo po ba na kung saan the first 3 years ay struggle siya, pero after 3 years, unti-unting binalik ng Diyos ang respeto ng mga anak niya, respeto ng mga tao, respeto ng mga asawa niya. After 3 years, unti-unti siyang blessed ng Diyos. Hindi kaagad pera ang measurement ng Diyos. Ang unang measurement ay yung respeto sa inang tao. To cut the long story short, itong tao na ito ngayon ay may mga truck, may gym siya, maraming binigay sa kanya ang Diyos. Pero ang tanong, the wife took up the cross, prayed for the husband, and she obeyed God. Taking up the cross is a straight path. Ito po ay diretso, wala nang balikan, no turning back. Ibig sabihin, Diyos, kung kilala mo ang Diyos, may relationship ka sa Diyos, magpatuloy ka sa lakad mo. Ang disciple ng Diyos, nagkaproblema ka, magpapatuloy pa rin ako. May pagsubok ka sa buhay mo, magpapatuloy pa rin ako. Walang pagsubok, problema, suffering ang makakapagbagsak sa akin. Bakit? Alam ko, secured ako na ang Diyos ang kasama ko. Na kahit anong bigat ng problema ang pagdadaanan namin, alam ko, parte lang ito ng kwento ng Diyos. Kasi sa dulo, ang kwento ay ang kabutihan kung paano kami nagtagumpay sa lahat ng problemang pinagdadaanan namin. At ito ay magiging testimonya na maririnig ng ibang tao kung paano kumilos ang Diyos sa inyo. Ganon din kikilos ang Diyos sa kanila. Ang kwento mo ay kwento lang na pinapaganda ng Diyos para later on pag narinig ng ibang tao, ang maluwalhati lang ang Diyos sa buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si God? Kaya nga sabi in 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Kapag ikaw ay disciple ng Diyos, hindi nangangako ang Diyos ng buhay na walang problema. Pero anong pangako ng Diyos? Pag may problema ka, may kasama kang Diyos. At wala siyang ibibigay na problema na higit sa kaya mo. Pero pag hindi mo na kaya, may hinanda ang Diyos na daan para makita mo kung paano ka magtatagumpay sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay mo. Ganyan kabuti ang Diyos. Are you in a struggle testings ngayon? May mga pinagdadaanan ka ba ngayon? Lord, bakit ganon? Kung kailan ako ng church, kung kailan ako naging committed sa inyo, tandaan niyo po, may pinapagandang kwento ang Diyos sa buhay mo. Then Jesus told His disciple, if anyone will come after me,
let him deny himself and take up his cross and follow me. Pakibasa nga po, follow me. And this leads me to the third point, follow Jesus. Una, deny yourself. Pangalawa, pick up the cross. Pangatlo, follow Jesus. Gusto ko po itong verse na ito. In verse 25, Matthew 16:25, ito po yung ating anniversary verse. At saka yung 24, for whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Yung mga bagay na kung saan ay yung gusto mo, yung mga bagay na magtatagumpay ka pero ikaw lang, mas lalong mawawala sa'yo. Pero kapag hinayaan mo yung buhay mo para sa Diyos, lalo kang magigain ng lahat ng bagay sa mundo. Okay lang po bang kwentuhan ko kayo ulit? Ang dami kong kwento, no? I don't know kung nakwento ko na ito sa inyo, nawala yung passport ko. Nakwento ko na ba sa inyo last time? Hindi po. So nawala po yung passport ko January 2024, last year. Nagplano kami ng asawa ko na mag-US po kami. So, alam niyo kung bakit kami mag-US? Tanong niyo po kung bakit. Kasi, yung kapatid ko nasa US, so 1 year pa lang sila nung last year, siguro yung pressure, walang church, nagkaroon sila ng problema na kung saan sobrang bigat na malapit na sila maghiwalay. Alam niyo yung prayer ko, sabi ko, Lord, nagka-counseling ako ng mga maghihiwalay, pero yung kapatid ko, maghihiwalay. So nag-schedule kami ng asawa ko na nung mga bandang July, lalong lumala yung away nila. Sabi ko sa kanila, wag muna kayong maghiwalay, mga July, August, pupunta kami dyan. Alam nyo, to cut the long story short, January pa lang, hinahanap namin yung passport kasi nawala po yung passport ko. So, nawala yung passport ko October 2023 kasi nagpunta po kami sa isang conference sa Africa ng Victory. So, hindi namin alam kung nawala sa daan, hindi ba nabalik ng South Africa Embassy, hindi talaga namin alam. Hinalugog na namin yung bahay. Wala talaga. Meron po ba kayong ganong sitwasyon? Yung inis na inis ka, kasi nahalugog mo na, muntik mo nang nabaliktad yung bahay, hindi mo pa rin nakita. Alam niyo po ba, 1 taon naming hinanap. Eto na, November, mag-i-schedule dapat kami November. Hindi namin nahanap. Supposedly, ang flight namin, November 20 to December 4 or December 5. Yun dapat yung flight namin. Hindi namin nahanap. Alam niyo po ba, sabi ko, Lord, bakit ganun, Lord? Okay lang bang i-share ko lang ito sa inyo? Pamilya ko naman kayo. Kahit pastor ako, may mga tanong ako kay God. Sabi ko, Lord, ang reason kaya ako pupunta doon kasi gusto kong ma-disciple yung kapatid ko, maayos yung marriage nila, iba kasi pagkausap mo lang sa phone, at saka iba yung nandoon. Alam nyo, hindi sumagot si God. Sabi ko, Lord, bakit pag pinagpipray ko yung ibang tao, sinasagot nyo? Bakit yung prayer ko hindi nyo sinasagot ngayon? Pangalawa, Lord, nasaan na po ba? Alam nyo po ba, kapag nawalan pala kayo ng US visa na nasa passport, pumunta kami sa US Embassy, Pastora, alam nyo ba, may dala akong affidavit of loss. Umamin kayo, diba yun ang gagawin nyo, affidavit of loss? Pinagtawanan ako sa embassy. Sabi niya, hindi po ito PRC license or driver's license na magbibigay lang kayo ng affidavit of loss. Alam nyo ba kung ano pala? Kailangan mo mag-back to zero. Mag-a-apply ka ulit. Kaya wag nyo pong walain yung... Kapag may US visa kayo, may US visa kami mag-asawa eh. Wag nyo pong walain. Sabi nung nandoon, sir, paano yung chance na makapasa ako back to zero po? I-interviewin kayo ulit kapag hindi kayo nakapasa. Ganun ulit. So to cut the long story short, sabi ko, Lord, bakit ganun? Sorry po if I need to say this. Lambing ko naman to kay God, Lord, nag-serve naman po ako sa inyo. Lord, ano pong dahilan? Anong purpose? That was my prayer. Lord, sorry kung natanong ko kayo, pero Lord, tanong ko lang naman ito, naglalambing lang po ako sa inyo. Sabi ko, Lord, nasaan po ba yung passport? Eto na, gusto ibang malaman yung next na nangyari. Sasabihin ko po sa next anniversary niyo. Hindi, joke lang. Diba? Pastor, hindi ka makakalabas ng buhay. Eto na. Alam niyo po ba ang nangyari?
I will never forget kailan kami dapat babalik from US, December 4. Di ba November 20 to December 4 ang aming dapat booking. Eto na po. December 4, pumunta po ako sa Victory Malolos. Alam niyo po ba, pagpunta ko doon ay may lumapit sa aking kaibigan, kilala ata to ni Pastora Joy. Si Pastora Joy, kilala niyo ba si Pastor Melvin, yung long hair? Hindi po, kalbo siya. Okay, so si Pastor Melvin is yung aming kalbong pastor leader sa church. Sabi niya, Red, pakalat-kalat yung mukha mo sa office namin. Sabi ko, paano mo nasabi, Pastor Melvin, na pakalat-kalat yung mukha ko? Yung passport mo nandito. Sabi ko, Pastor Melvin, alam mo ba na 1 taong ko nang hinahanap yan? Ito po yung picture namin nung araw na yon. Sorry kung blurred. So, ito po si Pastor Melvin. So, nakita nila, kala nila, ang laman po nito ay passport ko. So, what happened? Sabi ko, ano nangyari? Paano nyo nahanap? Alam nyo ba na 1 taon ko itong hinahanap? Kailan kami babalik? December 4. December 4 po ito. Alam nyo po ba, pagbukas ko, kulang na lang umiyak ako. 1 taong kong hinahanap to. Sabi nila, kaya pala walang daga sa office namin. Nandito yung mukha mo. Pabiroan lang po namin yon. Alam niyo po ba, sabi ko, saan nahanap? Anong nangyari? Paano nahanap? May bata raw na naglalaro, anak ng pastor na naglalaro doon. Habang naglalaro, nagulat sila, may hawak, 1 year, mga 2 years old pa lang. 1 and a half yata. Siyempre, hindi naman niya alam ng bata kung paano. Basta may nakita lang yung bata na to. Hindi rin nila alam kung saan nila nakuha. Hindi rin alam kung saan nakuha ng bata. Basta hawak-hawak daw to. Nung binuksan nila, passport ko. So pagbukas nila, it was really my passport. Alam nyo ba kung bakit pala nawala yung passport? Tanong nyo kung bakit. November 20 hanggang December 4, napakadaming nangyari sa buhay namin. Yung una ay yung tatay ng asawa ko operahan. Kung wala kami, kami ang nag-assist sa lahat sa ospital. Pangalawa, November 20, permahan ng kontrata namin sa bagong location, pangalawang location, na may 3 service ngayon sa Victory Pulong Buhangin sa Santa Maria. Pangatlo, ay nilaunch yung church doon ng December 1. Simula November 20 to December 4, ay napakadaming nangyari araw-araw. Alam niyo ang ginawa ni God? Ito lang ang pakiramdam ko. Anak, alam ko ang para sa'yo kasi anak kita. May mga time na marami kang tanong or tampo ka sa Diyos. Pero alam niyo po ba na mas maganda ang plano ng Diyos sa plano mo? Pwede bang palakpakan natin si God? Alam niyo po ba may pagtatapat ako sa inyo? Tanong niyo naman kung ano. Hindi lang talaga ako makatanggi sa Gios. Actually, flight na po namin sa Wednesday. So, flight namin, supposedly November 20 to December 4 kami sa US. Ngayon, flight po namin sa Wednesday na. So, sabi ko, hindi alam ni Pastora na flight namin, pero ganun po namin kayo kamahal. Kasi ay dapat pahinga na muna namin, pero dahil Gios ito, kahit flight namin ng asawa ko sa Wednesday, we opted to come here. Yan kasi gusto ko pong mag-deliver ng message ng Diyos. Gusto ko po itong sabihin sa inyo, kapag disciple ka ng Diyos, when you deny yourself, when you follow God, when you pick up His cross, lagi niyang hihigitan yung plano mo sa buhay. May mga bagay na parang kulang sa'yo, pero may piniprepare pala siyang the best para sa'yo. May mga time na umiiyak ka, pero darating ang time, magkakaroon ka ng kompletong kaligayahan kasi lahat ito ay kwento na ginagawa ng Diyos para ipakita sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. May mga time na kapag nagdi-disciple ka, napapagod ka, ang feeling mo, walang nagmamahal sa'yo, pero i-remind ka ng Diyos na mahal ka niya. May mga time na kung saan hindi pa tapos yung isang problema, may problema namang darating. Hindi pa tapos ito, may problema na namang darating. Pero ang gustong sabihin sa'yo ng Diyos,
Lahat ng time na may problema ka, hindi ka iniwanan ng Diyos. May mga time na hindi mo maintindihan ang plano ng Diyos ngayon. Pero pag nagpatuloy kang sumunod, magtiwala sa Diyos, unti-unti mong makikita lahat pala ito ay kasama sa proyekto, kasama sa direksyon, kasama sa pinakamagandang kwento na binubuo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pwede bang palakpakan natin si God? To cut the long story short, aalis po kami sa Wednesday, babalik po kami sa March 15, 2 linggo rin po kami mahigit doon. Pero alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos. Alam niyo kung bakit na-delay? Nalaman na lang namin na March 6 yata or 5, ay pipirma na yung kapatid ko at saka asawa niya ng divorce sa US. Kaya pala minove ni God ngayon. Kasi kung tumuloy kami at nangyari ito, hindi na kami makakabalik. And right now, all of this is still discipleship. Ministering, following Jesus. Sa mga iba magbabakasyon ba kay pastor? Hindi. It's ministry. Bakit? Kasi deny yourself, pick up the cross, carry the cross, and follow Jesus. Sa dulo nito, gusto kong ibalik dito. Now as we... Yan. So, another ay... Can you go back? Yan. And we know that for those who love God, all things work together for good. Yung mga nagmamahal sa Diyos, yung mga disciple ng Diyos, all things will work together. Ang malungkot ngayon, makikita mo na lang, sasaya ka. Yung time na walang-wala ka, pero sumunod ka sa Diyos, as you seek first the kingdom of God, all these things shall be followed unto you. Yung mga time ngayon, na may pinagpipray ka, hindi mo man makita ngayon, pero ibibigay sa iyo ng Diyos. In John 21:4-5, I like this story. This is the story of Peter, one of the most famous disciple ni Jesus. And I want to end with the story. Napakaganda ng kwentong ito. Pakitapik nga yung katabi mo, pakisabi sa kanya, pakinggan mo yung kwento. Bagay sa'yo yan. Si Peter po, alam niyo ba kung paano tinawag si Peter? Tanong niyo, paano? Nangingisda siya, wala siyang mahuling isda. Sabi niya, we toil all night. Nasa Matthew, Mark, Luke yung kwento na ito. We toil all night, pero wala kaming nahuling isda. Pero ito po yung pangalawang situation. Hindi po ito yung una. Hindi po ito yung pagtawag. Yung pagtawag, hindi niya pakilala si Jesus. Nangingisda sila. Wala silang mahuling isda. Sabi ni Jesus, itapon niyo ulit yung lambat. Sabi ni Peter, we toil all night. Nagpagod kami magdamag. Wala kami nahuling isda. Ngayon pa ba namin ibababa? Na kung saan ay nasa dalampasigan na kami, araw na at maraming tao, maraming crowd. Naiintindihan niyo po ba, church? Paano ka makakahuli ng isda kung saan ay umaga or may araw na, maraming tao? As you all know, yung mga isda ay takot sa tao, lalayo. At higit sa lahat, mababaw na. Paano sila makakahuli ng isda? Pero sumunod sila. Pag sunod nila, hindi na halos magkasya at mawasak na halos yung net. To cut the long story short, naging disciple si Peter. But the problem is, tanong nyo, anong problem? Nung nawala na, he denied Jesus. Umalis siya, nagpatuloy sa buhay. You might be Peter the disciple today. Nagkulang siya, he denied Jesus Christ. Alam niyo po ba, nung na-resurrect si Jesus, kung sino ang isa sa pinuntahan niya after ng resurrection? Tanong niyo kung sino. Isa po si Peter sa unang pinuntahan. Makasalanan, dinenay siya. He denied not just one, he denied Jesus not twice. Very good po, 3 beses. Pero alam niyo po ba na siya ang unang pinuntahan ni Jesus? Being a disciple, hindi ibig sabihin perpekto ang buhay mo. Pero pag nagkasala ka, babalik ka ulit kay God. Kapag nasaktan mo si God, iiyak ka kay God, hihingi ng tawad. Unti-unti yung grace ng Diyos, may kita mo na ayaw mo nang gawin ulit kasi paulit-ulit kang pinapatawad ng Diyos. Until hindi mo na kayang gawin kasi sa sobrang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Alam niyo po ba na si Peter ang isa sa pinakaunang pinuntahan ni Jesus?
Ito po yung tagpong ito. Kung paano niya tinawag si Peter, doon niya binalikan si Peter. Bumalik sa dating buhay si Peter. Just as day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciple did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, do you have any fish?" Pansinin nyo, children ang address niya kasi this is the resurrected Jesus. He's not the Jesus anymore before the resurrection. This is the God na. Kaya children na yung tawag niya. Sabi niya, they answered him no, pero hindi nila nakilala si Jesus. He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to hold it in because of the quantity of fish. Magdamag din silang walang nahuling isda. Pero nung umaga na, ano ang sabi? Cast the net on the right side. Pakisabi nga po, right side. Alam niyo po ba, ano ang difference ng right side at saka left side kung ikaw ay mangingisda? Wala. Bakit? Ang bangka, isang dipa lang yung bangka. Palagay niyo ba yung mga isda nasa right side lang, bawal, may harang sa ilalim ng bangka na bawal tumagos doon? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng cast the net on the right side? Bakit right side? Tanong niyo po kung bakit. Kasi ang tanong, are you willing to follow the direction? Tingnan niyo po, no? Kung ako yung mangingisda, bakit right side? Dagat naman niya isang dipa lang. Hindi naman, imposible naman na nasa right side lang yung isda. Hindi importante ang place. Importante yung pagsunod mo sa Diyos. Hindi importante kung right or left. Ang importante, sinusunod mo ba yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo? Ito ang totoong disciple. Kaya yung word na right side, pangalawang perspektibo, may mga iba, you're living your life on the left side. Nagko-compromise. May mga bagay na hindi mo napapasaya ang Diyos, yung unang statement kanina. May mga bagay na kung saan yung mga nakakalungkot sa Diyos ay nagagawa mo pa rin. Ano mo yung pangalawang perspective na ito? Kung ginagawa mo yung buhay mo on the left side, what if you follow God? And that right side is God is saying sa inyo, magsimula ka ulit. Sa mga nandito ngayon, you can restart again your life. Alam nyo ba ang ginawa? Tinapon niya sa right side. Paglagay nila sa right side, magdamag walang nauling isda all of a sudden. And now they were not able to haul it in because of the quantity of fish. Ibig sabihin, hindi nila halos mahila at maisakay sa bangka sa dami ng isda. The disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, "It is the Lord." Nakilala nila si Jesus. It is the Lord. Ulitin ko, ito po ay after ng resurrection. It is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, kasi nga mainit, nasa Middle East sila. And they threw himself into the sea. Ibig sabihin, tumalon siya sa dagat. Alam niyo po ba nung time na yon, when he approached Jesus with excitement, possible na umiyak siya kay God. Bakit? Nakita niya lahat ng kamalian niya. Nakita niya kung paano niya dininay. Nakita niya lahat ng kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos was a mirror kung gaano kamali yung buhay niya. At yung kabutihan ng Diyos ay ang nag-mirror para mabago ulit yung buhay niya. The Peter na nag-deny kay Jesus, siya ang unang pinuntahan ng Diyos. If you committed wrong in your life, hindi ibig sabihin na wala na ang Diyos sa buhay mo. Bakit? His grace will always be upon you. Ang kailangan lang ay unawain mo. Gustong-gusto ko tong part na to. Hindi nila nakita si Peter kasi madaling araw. Nung nalaman nila na si Jesus pala, tumalon siya. Pagkatalon niya, na-imagine niyo ba yung parang prodigal son? Tumatakbo siya papunta kay Jesus. He knelt down before Jesus. Alam niyo yung unang interaction nila sa Matthew, Mark, Luke, yung unang encounter ni Jesus sa kanya Peter, sabi niya, umalis po kayo, makasalanan po ako. And right now, he became the disciple again of Jesus. Sa dulo, alam niyo ba si Peter died because of following Jesus. Bakit? Nakita niya, worth it na sumunod sa Diyos. Today, as we end our preaching, I want to encourage everyone.
I want to ask some of you here, are you the Peter in the story? Na kung saan God wants to tell you, anak, throw the net again. May mga time, nagkulang ka, nagkasala ka, anak, magsimula ka ulit. Pangalawa, are you the Peter na kung saan iba ang ginagawa mo, sa ibang araw, iba rin kapag Sunday, throw the net again? Are you the Peter na lumayo kay God? Pinababalikan niya ulit. Are you the disciple na kung saan so-so ka lang? Pero ngayon, ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, gusto kong fully kang mag-serve sa akin. I don't know your life. Maybe some of you here, you're picking up your cross. Ikaw yung kwento ng babae na ang daming pinagdadaanan sa buhay. Meron dito, sinukuan mo na yung mga pangarap mo, yung prayer mo, kasi feeling mo hindi mangyayari. Alam nyo, as you celebrate our 35th anniversary, God wants to tell you, anak, mangarap ka ulit. Magsimula tayo ulit. Meron dito, you're praying for restoration, praying for breakthroughs, praying for forgiveness, praying for things. At sumuko ka na kasi feeling mo hindi mangyayari. Ngayong anniversary, God wants to tell you, anak, mangarap ka ulit. Pagkat kasama mo ako. Pwede po bang maimbitahan ng iba? Ang lahat na tumayo? No one is looking at you? Kung ikaw yung tao ngayon, pwede po bang manyayahan ang lahat na pumikit? Yung muko at pumikit? The reality is, when you are a disciple, mabigat yung cross. Pero, kasama mo ang Diyos. People will throw stones, sisiraan ka pa. Pero alam nyo, ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. The first group of people that I want to invite, if you are the person today, you are persecuted, abandoned. But God wants to tell you, anak, ako ang magtatanggol sa'yo. Sasamahan kita. If you are facing battles today, left and right, may mga pinagdadaanan ka. God wants to tell you, anak, kasama mo ko sa journey mo. If you are that person, can you just raise your hands? Lord, ako yun. Lord, ako ay nasa gitna ng battle. Nasa gitna ako ng pagsubok. Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto ko pong sumunod palalo sa'yo. Lord, nakita niyo po ang kamay ng bawat isa. Lord, my prayer is you. Some of you here, you are in tears. God wants to tell you, anak, kasama mo ko sa battle mo. At kung ikaw yung tao rin ngayon, na may mga panalangin ka na feeling mo, Lord, parang hindi na mangyayari katulad sa passport ko. Pero God is in control. No one is looking at you. If you are that person today, sinukuan mo na rin yung panalangin mo at ngayon, gusto mong sabihin, Lord, aasa ko ulit sa'yo. Lord, you see the hands of these people. God wants to tell you, I know your emotions. I know your fears. I know your hearts. I know deep inside of you. God wants to tell you, kung na-open ka, na-hurt ka, or may mga bagay na kung saan feeling mo hindi na mangyayari ngayong araw na ito, ang gustong sabihin sa'yo ng Diyos, anak, magsimula tayo ulit. Lord, I thank you. And the last group of people, Lord, dito mo ko dinala sa Diyos. Magpapatuloy ako sa'yo. Magpapagamit ako sa'yo. Some of you here, parang duguan ka, marami kang pains, marami kang hurt. Alam mo niyo ba na dito ka i-heal ni God sa church na ito? Dito ka gagamitin ng Diyos. Lord, maraming salamat. Lord, my prayer today that you will bless these people. Lord, as a leader and pastor, I declare blessings to all these people, God. Lord, whatever hurts, pains, unforgiveness in their heart, Lord, dito mo sila dinala sa Diyos. Dito mo sila gagamitin. God wants to tell you, anak, dito ka magbubunga.
Hindi aksidente na dito ka dinala ng Diyos. Dito ka niya pagpapalain, dito ka niya gagamitin, at dito mo makikita lahat ng mga pangako niya na unti-unting nangyayari sa buhay niya. Lord, I bless all these people, God. Lord, in the name of Jesus, let your favors, breakthroughs comes in their lives. Lord, ngayong 35th anniversary nila, Lord, bigyan niyo po sila, God, ng favor na hindi nila matatagpuan sa mundo. Ito yung pagsunod sa inyo. Lord, as we deny ourselves, pick up the cross and follow you, Jesus, there will be things that will be added to us. Lord, we thank you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po bang palakpakan natin sige? Okay, makakaupo na po tayo. Okay, amen. Bless the Lord po. Napaka ganda po ng mensahe na naihatid sa atin, and thank you for the life of Pastor